Okay, good guys, no, meron naman kaming service dito guys na Whirlpool. So ang issue nito guys, E920 ang error nito. Kaya papalitan na naman natin to guys ng driver board, no. So lagi naman guys kapag E920 sa mga Whirlpool, driver board lagi ang ating papalitan, no. So ang dahilan niyan guys sa pagkasira ng driver board ng Whirlpool, no. Minsan guys overload, no. Over siya doon sa capacity na nilalagay, no. Minsan naman yung paggamit na sunod-sunod, no, yung tatlong salang walang pahingaan or naglalaba maghapon walang pahingaan, kaya isa yan sa mga cost ng E920. Or yung minsan naman guys natatamaan siya ng power surge, no, yung hindi nyo binubunot ang inyong washing machine kapag hindi ginagamit, kaya nasisira siya, no. So yun, no, so ito nga ngayon guys ang aming gagawin. Papalitan natin siya ng board, no, kasi nga nagkakaroon siya ng E920 kapag ginagamit ng ating customer. So common ito guys sa mga Whirlpool, no. So ang kadalasan guys nasira nandito yung board dito sa likod, no, yung driver board kung tawagin. So yun kadalasan yung sira. So yung board niyan guys limited stock lang lagi yan. Sa amin mayroon yan, kaso mabilis maubos yan guys, no, kasi nga limited stock lang yan yung mga driver board na yan. So dalawang klase guys ang driver board ng Whirlpool, no. Mayroong isa na walang tainga, mayroong isa na may tainga, no. So pero compatible yan, kahit alin dyan yung gagamitin nyo pwede yan, no. So yung ganitong model kasi dalawa yung naka-install, no. Mayroong isang may tainga, mayroon ding isang walang tainga na board, no. So tulad nito guys, mayroong itong tainga na board, no. So mas malaki ito. So ito po ay yan, no, may tainga siya, no. So ipapalit natin guys walang tainga, no. So pero same lang yan sila, no. Dalawang klase kasi yan, no. Minsan magulat kayo, yung same model ang ginagamit nila yung may tainga, yung iba naman walang tainga, no. Kaya magugulat kayo guys, iba-iba yung design yung i-install sa ganitong model. So ayan, so ito lang nga guys, no. Dahil binaklas na natin, siyempre kukonfirm na rin natin kung okay pa ba yung motor, no. Siyempre sukatan natin ang resistance, no. Ang pagsukat naman ng motor guys, equal reading lang naman dapat yung motor, no. Yun lang naman po yung kanyang sukat. So kung makakuha kayo ng 8.5, dapat 8.5 lahat, no. Or kung makakuha kayo ng 13.5, dapat 13.5 lahat, no. So yun po, no. So kadalasan guys ang E920 lalo na sa Whirlpool, kahit sukatan mo guys yung IPM, hindi mo siya ma-detect, no, na sira siya, no. So talagang kailangan mo siyang palitan, no. Yun po ang pinakasolusyon, no. Kung gamitan mo siya ng tester, mahirapan ka unless kung palitan mo siya ng IPM. Kung mayroon kang pamalit ng IPM, yun, pwedeng marirepair mo yung E920, no. Pero kung wala kang pamalit ng IPM guys, hindi mo marirepair yung E920. So ayan, so sinusukat nga namin guys yung motor. Ito, okay naman, no. So wala naman kami nakuhang sira dito sa motor. So good. So ito yung IPM guys, so sukatan natin ng resistance. Ayan, so dapat yan equal reading din yung makukuha nyo dyan. Kaso pag open na kasi yung IPM nyan, hindi mo rin siya makuha. So kailangan mo siya talaga palitan. So ito guys, ang dala namin ngayon, no? So ito yung papalit natin. So ito ay walang tainga, no. Dalawang klase kasi guys yung board ng ganitong model, no. So pwede yan, no. Pareho lang naman yan sila, yung may tainga at saka walang tainga. So yan, yung may tainga guys, kadalasan kasama yan sa unit, no. Yung mga walang tainga yan, ito yung mga bagong labas na same model. Same model sila pero huli na nilang nilabas, no. So ayan. So ayan, i-fix na natin guys, no. So yun, no, pag na-encounter nyo guys yung E920, ito lang yung papalitan nyo, yung board na yan nasa likuran. Goods na yan after nyo mapalitan yan. Okay? Thank you.